May kopya po kayo ng banal na kasulatan. Samahan niyo po ako sa atin pong teksto na pag-aaralan po ngayong gabi. Dito po tayo sa Santiago, Kabanatang 5. Santiago, Kabanatang 5, mga talatahong 10 hanggang 11. Or James chapter 5, verses 10 to 11. So, tayo po ay nasa pangatlong bahagi na po, gaya na nakikita nyo sa inyong mga screen ng atin pong serye. Maikling serye dito po sa loob ng Aklat ng Santiago na mayroon pong pamagat na paano humaba ang pasensya. Kung naalala ho ninyo mga kapatid, ng mga nakaraan pong prayer meeting po natin, natutunan natin particularly in verses 7 to 8 na makakatulong po sa pagpapahaba ng ating presensya, lalo na doon sa mga taong nagmamalupit po sa atin at sabihin nating umuusig po sa atin. Makakatulong po na maging pasensyoso tayo sa kanila at hindi natin sila patulan kung palagi po nating iisipin yung tungkol po sa araw ng paghuhukom na darating sa muling pagparito po ng ating Panginoong Hesukristo. So doon po, pinaalala natin na sa araw po na iyon, ibibigay po ng Diyos yung hustisya na tila ipinagkakait po sa atin sa panahon po natin ngayon. Bibigay po niya yung karampatang parusa at hatol doon po sa mga hindi mananampalataya na patuloy na nagpapahirap sa ating mga buhay o ng pag-usig po sa atin. So kapag po ganun yung ating mindset, mga kapatid, hindi po tayo palaging magke-crave o magnanasang makaganti agad doon po sa mga taong gumagawa po sa atin ng masama. So yan po yung natutunan nating prinsipyo from verses 7 to 8. And then pagdating naman po natin sa verse 9, kung naalala ho ninyo, nagbigay po ng pagtuturo dito si Santiago na sa tuwing pong may pinagdadaanan po tayong pag-uusig, hindi po dapat natin ito ibinubunton sa mga kapatid po natin sa iglesia. So ibig sabihin mga kapatid, meron kasi tayong tendency na kapag tayo ay inuusig, halimbawa ng ating kapitbahay o kaya inuusig tayo ng ating asawa, so ang tendency ho natin diyan ay idamay natin pati ang iglesia sa ating inis at pagkadismaya. To the point na nahahalata po at nakakaapekto po ito sa ating iglesia. So natutunan po natin doon sa verse 9 na hindi po dapat natin dinadamay sa atin pong pagkadismaya at init ng ulo yung church. Hindi po natin sila kalaban, di po ba? Yan yung atin pong pinag-aralan. Sila po ay mga kakampi po natin na kapwa po natin dumadaan sa parehong pagsubok o struggle na pinagdadaanan po natin. So hindi po dapat natin pagbuntunan ng ating galit, inis at pagkadismaya yung mga taong nakapaligid sa atin sa church. So, maling tao yung atin pong pinagkapakitaan ng masama at masama po nating pag-uugali. And then pagdating po natin sa verses 10 to 11, which is yung ating text ngayong gabi, mababasa po natin yung mga dagdag po na pagtuturo po ni Santiago kung paano pahahaba yung ating pasensya. Lalo na po particularly sa mga panahong inuusig tayo kasi yan yung context niyan mga kapatid, ano? So dito po makikita natin yung pagtuturo po ni Santiago na dapat nating maging palaging pananaw, lalo na po kapag dumadaan po tayo sa ganitong klaseng pagdurusa. At yan po yung makikita po natin sa verses 10 to 11 kung saan mababasa natin ang ganito, and I quote, kunan ninyong halimbawa ng pagbabata at ng pagtitiis, mga kapatid, ang mga propeta na nagsipag salita sa pangalan ng Panginoon. Narito, tinatawag nating mapapalad ang nangagtitiis. Inyong nabalitaan ang pagtitiis ni Job at inyong nakita ang pinapangyari ng Panginoon, kung gaano ang lubos na pagkahabag at ang pagkamaawain ng Panginoon. End of quote. So sa mga talatahong ito, mga kapatid, makikita po natin yung dalawang katotohanan sa likod po ng mga pag-uusig na dinadaanan ng mga mananampalatayang gaya po natin. Dalawang katotohanan, mga kapatid, na dapat po nating palaging isa-isip. Mga katotohanan dapat po nating palaging isa-puso, lalo na po sa mga panahon na dumadaan po tayo sa pagmamalupit, pag-uusig o kawalan ng hustisya
na dulot po ng mga hindi mananampalatayang umuusig sa atin. So by the way, bago ko magpatuloy, baka iniisip po ninyo yung mga pag-uusig lang ay yung mga halimbawa, mga pinapatay at pinapahirapang Kristiyano sa China, no? At sa ibang bahagi ng bansa. Well, mga kapatid, kasama po dito yung pag-uusig na nararanasan natin halimbawa sa ating mga kapitbahay na hindi pabor sa atin pong pananampalataya. Kasama rin ho dito yung mga pag-uusig na nararanasan natin marahil mula sa ating mga kamag-anak, sa ating mga asawa o sa ating asawa o sa ating mga anak. Minsan nakakapagsalita sila sa atin ng masasakit dahil lang po sa kagustuhan nating masunod ang ating Panginoong Hesukristo at dahil lang po sa ating pinangahawakang pananampalataya. Di po ba? Minsan may mga desisyon po tayo na hindi sila sang-ayon at dahil po dyan nakakarinig po tayo at nakakaranas po tayo ng mga pag-uusig. So kasama po ito mga kapatid sa mga pag-uusig na dinadanas ng mga mananampalataya. At kung dumating ito sa buhay mo o kung marahil dumarating na sa buhay mo, nararanasan mo na ito, narito yung mga dapat mong isa-isip at palaging isa puso tungkol sa mga pag-uusig. Yung una po na katotohanan na dapat nating isa-isip at isa puso tungkol sa pag-uusig ay ang pag-uusig ay isa sa mga paraan upang mahayag ang ating pagiging pinagpala ng Diyos. Ang haba po ng unang homiletical heading. Ano po? Ang mga pag-uusig ay isa sa mga paraan upang mahayag ang ating pagiging pinagpala ng Diyos. Opo, mga kapatid, hindi po kayo nagkamali ng inyong narinig. Yung pag-uusig po sa ating mga mananampalataya ay isa po sa tanda ng pagiging pinagpala po natin. Let that sink in, mga kapatid. Mag-pause muna kayo, pag-isipan niyo po muna mabuti. Maaring tinatanong ho ninyo, sa paanong paraan, pastor, na ituturing na pagpapala sa amin, o pagpapala o pinagpala kami sa tuwing kami ay tinutuya, pinagtatawanan, pinagsasalitaan ng mga masasakit na salita dahil sa aming pananampalataya at pagsunod sa ating Panginoong Kristo. Pastor, it doesn't make sense. Pastor, parang hindi siya nagkikita sa isip ko, Paanong yung mga paghihirap na dala ng pag-uusig ay tanda ng isang pagiging pinagpala natin bilang mga mananampalataya. So masasabi ko po yan mga kapatid sapagkat ganyan po yung pinapahayag ng banal na kasulatan sa mga taong inusig alang-alang sa kanilang pananampalataya. Sila daw po, ayon po sa talatang ito mga kapatid, ay pinagpala ng Diyos. At ganyan po yung mga naranasan ng mga propeta na nauna po sa atin ayon po sa talata. Sabi po sa banggit ni Santiago, doon po sa verses 10, hanggang doon sa unang bahagi ng verse 11, hayaan niyo pong basahin ko. Sabi dito, kunan ninyong halimbawa sa pagbabata at ng pagtitiis, mga kapatid, ang mga propeta na nagsipagsalita sa pangalan ng Panginoon. Narito, tinatawag nating mapapalad ang nangagtitiis. Nakita niyo ho yun, mga kapatid? Ano daw ang tawag doon sa mga propeta na nangagbata at nagtiis alang-alang sa Panginoon? Sila daw po ay mapapalad. Sila daw po ay pinagpala, in other words. Sila daw po ay masasaya. Sabi po doon sa original meaning po nito. Sa wikang Ingles, ganito po ang mababasa natin. As an example of suffering and patience, brothers, take the prophets who spoke in the name of the Lord. Behold, we consider those blessed who remain steadfast. So, sa talata pong ito, mga kapatid, nabasa po natin na ginamit po ni Santiago na halimbawa yung mga propeta po sa Lumang Tipan sa mga na bilang ehemplo o bilang halimbawa ng pagtitiis o pagpapasensya sa mga taong umuusig po sa kanila. Yung mga propeta po sa talatang 10 ay yung mga taong nagsasalita sa pangalan ng Panginoon. Yun po ang sabi, hindi po ba? At masasabi po nating sila po ay mga tapat na tagapagsalita ni Yahweh at mga taong nagtuturo ng mga daan ni Yahweh. At kung pamilyar po kayo sa kasaysayan ng Lumang Tipan,
Alam po natin mga kapatid na hindi po palaging masarap sa tenga yung kanilang mga ipinapahayag. Hindi po palagi itong nagugustuhan ng mga taong nakikinig sa kanila. So maraming pagkakataon po, kung binabasa niyo po ang Lumang Tipan, na yung mga propeta po ay kinaiinisan at marami pong gustong pumatay sa mga propeta pong ito dahil po sa kanilang rektang pagtutuwid. Kumbaga, hindi nila, kagaya na turo natin noong nakaraan sa book ng John, hindi nila sinusugarcoat yung katotohanan na kailangang marinig ng bayang Israel at ng mga taong lumalaban sa bayan ng Israel noong panahon pong ito. At nakita po natin, mga kapatid, na sila po ay hindi nangingiming usigin o komprontahin ang mga masasamang pamumuhay ng mga taong pinangangaralan nila. Ngunit nanatili po silang tapat sa kanilang Panginoon. Sinabi at ginawa po nila yung kalooban ni Yahweh hanggang sa dulo ng kanilang mga buhay. No, sinunod po nila ang nais ni Yahweh. Sinabi po nila ang pinasasabi ni Yahweh kahit ang kapalit po nito ay yung kanilang buhay. Di po ba? At dahil po sa kanilang pagtitiis at pagpapasensya sa mga taong umuusig po sa kanila, tinawag po sila ni Santiago na mga taong mapapalad. Again, ang sabi sa verse 11, narito, tinatawag nating mapapalad ang nangagtitiis. So, hindi po binanggit ni Santiago bakit po niya nasabing mapalad itong mga propetang ito na binabanggit po niya. Pero sa pagbubulay-bulay po natin dito po sa talatang ito, nakaisip po tayo ng ilang mga dahilan kung bakit po ba mapapalad itong mga propetang ito kahit po sila'y nakaranas ng pag-uusig. At ang una po nating naisip sa atin pong pagbubulay ay sapagkat mapalad po sila dahil ito po ay tanda, yung kanilang pag-uusig po ay tanda na sila po ay nasa panig ni Yahweh. Yung kanila pong naranasang pag-uusig ay isang tanda na sila po ay nasa panig ni Yahweh. Gaya po ng sabi natin kanina, sila po ay inusig, sila po ay pinahirapan, and worse, sila po ay pinatay dahil po sa kanilang katapatan kay Yahweh. At dito po makikita natin na hindi po pala palaging kaginhawahan ng kapalit ng pagsunod kay Yahweh. Naririnig niyo po ba ako, mga kapatid? Hindi po pala palaging kaginhawahan ang kapalit ng pagsunod kay Yahweh. Ano po? Kagaya po ng kasinungalingang itinuturo ng mga prosperity gospel preachers. So may mga pagkakataon po talaga sa buhay natin na tayo po ay uusigin. Tayo po ay pahihirapan. Tayo po ay pagtatawanan or worse, kagaya po ng nararanasan ng mga kapatid po natin sa iba't ibang panig ng mundo, tayo po ay papaslangin ng mga taong hindi naniniwala at tumusunod sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil lamang po sa ating paninindigan, sa ating pananampalataya, dahil lamang po sa ating pagsunod sa ating pong Panginoong Hesukristo. Ngunit tatandaan ho natin, mga kapatid, hindi porket sila'y nakaranas ng mga bagay na ito, ibig sabihin po nun ay sinumpa sila ni Yahweh. Hindi po ibig sabihin na naranasan ito ng mga propeta na nauna sa atin at ng mga mananampalataya sa panahon po natin ngayong pinag-uusig, ay ang ibig sabihin po nun ay kalaban na tayo ng Diyos. In fact, mga kapatid, ito po ay nagpapatunay, yung ating pong pag-uusig na nararanasan ay nagpapatunay na tayo po ay nasa liwanag and therefore ayaw sa atin ng mga tao sa kadiliman. Po, ito po ay katunayan, mga kapatid, na tayo nga po ay mga alagad ng Diyos at hindi nga po tayo mga kampon ni Satanas. Bakit naman nila uusigin yung mga kakampi nila? Hindi po ba? Kaya inuusig ng mga tao na nasa kadiliman at mga kampon ng kaaway, yung mga taong nasa liwanag ay dahil hindi sila nasa isang team. Sila ay tinuturing o tayo ay tinuturing po nilang kalaban. Sa makatuwid, mga kapatid, yung mga pag-uusig na nararanasan natin dahil sa ating pananampalataya, gusto ko pong i-qualify po yun. Kasi minsan, inuusig tayo dahil naman talaga sa masama nating pag-uugali. So, hindi kasama yun sa pag-uusig sa atin na ino-honor ng salita ng Diyos.
Pero kung tayo po ay inuusig, tayo po pinagsasalitaan ng mga masasakit na salita na pawang walang katotohanan, tayo po ay ginagawa ng masama ng walang basihan o walang batayan, tayo po, iyan po ay katunayan na tayo nga ay tagasunod ni Kristo. Ang sabi po sa unang Pedro, kabanatang 4, talatang 14, sa Magandang Balita, Biblia, and I quote, pinagpala kayo, pinagpala kayo kung kayo'y kinukutya dahil kay Kristo. Narinig niyo po yon? Parang yun yung idea na sinasabi natin kanina pa eh. Pinagpala daw yung mga taong kinukutya dahil kay Kristo. Bakit? Sapagkat sumasa inyo ang espiritu ng kalwalhatian, ang espiritu ng Diyos. Nakita niyo ho, mga kapatid, yung ating pag-uusig na nararanasan, kung ikaw ay mananampalataya, kung yung pag-uusig na nararanasan mo dahil sa iyong pagsunod kay Kristo, ay isa po palang katunayan na ikaw nga ay tagasunod ni Kristo. In fact, magtaka ka kung wala kang pag-uusig na nararanasan dahil sa iyong pananampalataya, baka kagaya ka pa rin ng sanlibutan. Diba? Pero kung tayo ay siniseryoso natin yung ating pananampalataya, pinapamuhay natin yung ating pananampalataya, darating at darating yung point na tayo ay uusigin. Pero magalak po tayo, mga kapatid, dahil sabi po ni Pedro dito sa binasa nating talata, at sabi po ni Santiago, yan po pala isa sa pagiging marka na tayo ay nasa panig ni Yahweh. Tayo po ay sa Diyos. Kaya tayo tinawag na pinagpala, gaya po ng nabasa natin sa talata. So pangalawa pong naisip kong dahilan kung bakit sila tinawag na pinagpala o mapapalad, sapagkat habang sila po nahihirapan o pinag-uusig, mas lalo pong nararanasan nila yung biyaya at pag-aliw ng Diyos. Kaya po sila mapalad, mga kapatid, dahil habang sila po ay inuusig, mas lalo pa nilang nararanasan yung napakayamang biyaya at pag-aaliw ng Diyos. Sa unang hari, kabanatang 11, meron po dong isang propeta na nagngangalang Elijah. Ano po ba Tagalog ng Elijah? No? So, Elijah. Anyway, si Elijah po yung sa English ay nagtago si Elijah. Alam niyo po yung istorya, di ba? Dahil gusto siyang ipapatay ni Jezebel. No? At sobrang natakot po siya, sobrang na-depressed po si Elijah sa tindi po ng kanya pinagdadaanan, to the point na ayaw na po niyang magpatuloy, to the point na gusto na lang niyang mamatay. Dumating na po ba kayo doon sa ganung point ng inyong buhay? No? Naranasan din po yun ng propeta ng Diyos na si Elijah. Ngunit mga kapatid, kung titingnan niyo yung istorya sa unang hari, kabanatang 11, hindi ho siya pinabayaan ng Diyos sa ganung kalalagayan. Hindi nga ho siya pinagalitan ng Diyos. Ano ka ba, Elijah? Napaka-weak mo naman. Hindi sinabing gano'n ng Diyos. Nung nga panahong nanghihina si Elijah at nadi-discourage siya. Bagkus, mababasa niyo po doon sa talata na pinagpahinga siya ni Yahweh. Pinagpahinga siya ni Yahweh sa ilalim po ng puno ng enebro. At habang siya nagpapahinga doon, meron pong ginamit ng Diyos na anghel upang siya ay pakanin. So in other words, kinalinga siya ni Yahweh sa mga panahong hirap na siya at gusto na po niyang sumuko. Nakita niyo ho, mga kapatid, ng mga panahong inuusig siya, gusto siyang patayin. Hindi, patuloy siyang kinomfort, patuloy siyang hindi pinabayaan ng Diyos natin, mga kapatid. At ganyan din po ang Diyos maging sa panahon ng bagong tipan. Kung kilala nyo, yung isang lalaki na nagngangalang si Apostol Pablo, na napakarami niyang pinagdadaanan sa buhay, kasama na doon yung iba't ibang mga taong umuusig sa kanya. Napakarami niyang pinagdadaanan. Tinawag niya itong tinik sa laman, according sa 1 Corinthians chapter 12. At dahil sa hirap na dinadaanan niya, dahil dito sa tinik sa laman na ito, 3 times po niya itong ipinagpe-pray sa Panginoon. No, palagi niyang, meron po ba kayong ganong karanasan, mga kapatid, yung sobrang hirap ng yung pinagdadaanan, parang walang panahon na lagi mo siyang nasasambit sa panalangin. So naranasan po yun ni Apostol Pablo. No, palagi niyang hinihiling sa Panginoon, tanggalin niyo po itong tinik sa laman na ito. So hindi natin alam kung ano yun. Sabi ng iba, sakit yun. Sabi naman nung iba, yun ay mga taong nagtraidor sa kanya, patuloy na umuusig sa kanya. We don't know. Pero alam po natin may pinagdadaanan si Apostol Pablo. Ngunit mga kapatid, hindi niloob ng Diyos na matanggal yung tinik sa laman.
So, may mga pagkakataon sa Bible, mga kapatid, na may hinihiling tayo sa Diyos, pero no ang sagot niya. No? So, wag tayo madidismaya pagka ganon. Halimbawa, nag-request ka ng kagalingan, pero mas lalong lumala yung sakit. si Ninong Romel, di ba? Pinagpe-pray natin hindi maging cancer, pero naging cancer. No? So, dapat po ba nun ma-discourage tayo? Dapat po ba nun mawalan tayo ng loob? O mas dapat magtiwala tayo sa Panginoon na alam niya yung kanyang ginagawa at alam niya yung makakabuti para sa kanyang mga anak. So si Apostol Pablo, hindi po siya nadismaya noong kumbaga hindi tinugon yung kanyang panalangin na wala yung tinig sa laman. Ngunit mga kapatid, naramdaman niyang hindi siya pinabayaan ng Diyos. Nung siya po ay naghihirap, mas pinaranas pa po sa kanya ng Diyos yung napakayaman niyang biyaya at walang hanggang kapangyarihan para makayanan po niya ito. No? Sabi po sa ikalawang Korinto 12:10, kaya nasabi po niya yung mga katagang ito, and I quote, "Kaya nga ako'y nagagalak sa mga kahinaan, sa mga pagkaapi, sa mga pangangailangan, sa mga pagkakausig." Ayan o, kasama rin yun. Sa mga paghihinagpis. Bakit siya nagagalak? Sabi niya, dahil kay Kristo. Sapagkat pagka ako'y mahina, ako nga'y malakas. Yung sabi ni Apostol Pablo. So, nasabi po ni Apostol Pablo yung mga katagang ito, hindi dahil tinanggal ni Yahweh yung mga pagsubok na pinagdadaanan niya. Hindi dahil tinanggal ni Yahweh yung mga taong umuusig sa kanya. No? Nasabi po ito ni Yahweh sapagkat mas pinasagana pa ni Yahweh yung biyaya at kapangyarihan na pinaparanas niya kay Apostol Pablo para mas makayanan pa po niya yung mga pagsubok o yung mga pag-uusig at tinik sa laman na naranasan po niya. Mga kapatid, minsan hindi yes yung sagot ni God sa prayer natin. But it doesn't mean pababayaan niya tayo. Pagka merong niloob ang Diyos na patuloy nating maranasang pagsubok sa buhay, pwedeng yung karamdaman mo, anak, na nararanasan patuloy yung GERD, pero hindi ibig sabihin nun pababayaan tayo ng Diyos. Mas bibigyan niya tayo ng kalakasan, mas bibigyan niya tayo ng karunungan, mas bibigyan niya tayo ng kapayapaan, lalo na sa mga panahong mas kailangan po natin ito. So ganyan po yung naranasan ni Apostol Pablo, ni Propeta Elijah at ng mga propeta sa lumang tipan. Nung sila po ay inusig, mas lalo silang binigyan ng kalakasan ng Panginoon, ng biyaya ng Panginoon para makayanan po nila yung mga pagsubok na ito. Therefore, mga kapatid, sila po ay mapalad. Sila po ay mapalad. Panghuli pong dahilan kung bakit nasabi pong mapalad ang mga taong inuusig ay sapagkat ito po ay paraan upang mas dumami pa po yung kanilang pagpapala sa langit. Nabanggit na po natin ito nung nakaraan, pero magandang mabalikan po natin. Sabi ng Panginoong Jesus sa Mateo 5:11-12, "Mapalad kayo pagka kayo'y inaalimura at kayo'y pinag-uusig at kayo'y pinagwiwikaan ng saring-saring masama na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Mangagalak kayo at magsayang totoo, sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit, sapagkat gayon din ang kanilang pagkausig sa mga propeta na nangauna sa inyo." Nakita niyo po, ginamit din ng Panginoon Jesus yung mga propeta bilang referensya sa mga pinag-usig. So, mentras po pala pinag-uusig tayo, mga kapatid, mas nadaragdagan po yung mga blessing at pagpapala, gantimpala na mararanasan natin sa langit. Kaya po hindi sayang, mga kapatid, yung mga pagtitiis po natin, pagpapasensya, lalo na po sa mga panahong pinag-uusig po tayo. Sapagkat ito daw po, sabi ng Panginoong Jesucristo, ay merong malaking gantimpala sa huling araw. So ilan lamang po yan, mga kapatid at mga minamahal, sa napakadami hong dahilan kung bakit nasabi pa rin po ni Santiago na mapapalad maging yung mga tao, mga mananampalataya na inuusig dahil sa kanilang pananampalataya. So I hope, mga kapatid, sapat po itong mga dahilang binanggit dito po sa unang punto para po ituring po natin yung ating mga sariling mapapalad kahit po tayo ay dumadaan sa sari-saring mga pag-uusig mula sa mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. So, pangalawa at panghuli pong katotohanan na dapat po nating isaisip sa tuwing tayo po ay nakakaranas ng pag-uusig dahil po sa ating pananampalataya ay ang mga pag-uusig ay isa sa mga paraan
upang mahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. Ang mga pag-uusig ay isa sa mga paraan upang mahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. So hindi lang po pala ito paraan para mahayag kung gaano tayo ka-bless, kung paano tayo kapalad bilang mga mananampalataya. Yung mga pag-uusig din po pala ay isa ring instrumento para maipahayag yung kaluwalhatian ng Diyos. So tingnan niyo po yung banggit doon po sa ikalawang bahagi ng verse 11. Tuloy po natin yung basa doon sa verse 11 letter B. Ang sabi doon, inyong nabalitaan ang pagtitiis ni Job at inyong nakita ang pinangyayari ng Panginoon o pinapangyari ng Panginoon kung paano ang lubos na pagkahabag at ang pagkamaawain ng Panginoon. So alam po natin yung lahat ng paghihirap at pag-uusig na naranasan ni Job. Pamilyar po ba kayo sa kanya, mga kapatid? Diba, isa siya sa character sa Bible na isa sa pinakasikat, Alam niyo po yung pinagdaanan ni Job, di po ba? Naranasan po niyang maubusan, mawala lahat ng kanyang ari-arian, namatay ang lahat ng kanyang mga anak, at ang tanging natira pa sa kanyang pamilya ay yung kanyang bungangerang asawa, na wala nang ibang ginawa kundi sisihin siya at sirain yung kanyang pananampalataya. Siguro sa isip niyo, bakit yung mga anak ko pa pwede naman tumauna, di ba? So tinira pa ng Panginoon yung asawa niyang bungangera, pinatay lahat ng anak. At maliban po diyan, mga kapatid, nagkasugat-sugat po yung kanyang buong katawan mula ulo hanggang katalampakan, at siya po ay nalugmok, talagang nahirapan siya, umiyak siya, nasaktan siya, at dinalaw siya ng mga kaibigan niya. Ngunit imbis na palakasin yung kanyang loob, alam po ninyo yung nangyari, hindi po ba? Inusig siya, sinisi siya sa lahat ng mga nangyayari sa kanya. Alam mo, Job, baka naranasan mo yan kasi may nagawa kang kasalanan. Alam mo, Job, kasalanan mo yan eh. Dapat lang sa'yo yan. Ganun ang ginawa ng mga kaibigan. Naranasan niyo na po ba yun sa mga itinuturing yung kaibigan? Imbis na encourage kayo, lalo pa kayong dinown, lalo pa kayong pinanghinaan ng loob. So naranasan po yan ng lahat ni Job, at nagkaroon po siya ng napakaraming tanong sa Diyos. Bakit niya pinagdaanan yung napakaraming paghihirap niya, gayong ginawa naman niya ang kalooban ng Diyos? Gayong natili naman siyang matuwid. Sabi sa Job chapter 1, si Job ay matuwid, di po ba? So hindi niya ito naranasan because of his sinful acts. So hindi nagme-make sense kay Job, Ngunit imbis po na sagutin siya ng Diyos, alam niyo po doon sa dulong bahagi ng Job, tinanong ng Diyos upang maunawaan niya na wala siya sa poder upang questionin ang kalooban ng Diyos. Walang pananagutan ng Diyos o responsibilidad ng Diyos na ipaniwanag ang lahat ng kanyang ginagawa sa kanya. Diyos siya at tao lang si Job. Yun yung pinarealize ni God kay Job. Ang tanging trabaho lang ni Job ay pagtiwalaan kung ano man ang niloob ng Diyos sa kanyang buhay. Kahit minsan, mga kapatid, hindi po niya ito naunawaan. At gayon din po sa atin, may mga times na hindi nagme-make sense yung mga nangyayari sa buhay natin. Bakit kung kailan ako naging mananampalataya, naranasan ko to. Kung kailan ako sumusunod at naglilingkod sa Panginoon, bakit naranasan ko to. So minsan hindi natin maunawaan, pero mga kapatid, ang kailangan ho natin magtiwala pa rin sa Diyos, sapagkat alam po niya yung kanyang ginagawa. So natapos po yung aklat ni Job nang hindi po ipiniliwanag ni Yahweh ang dahilan bakit niya ginawa yung kanyang ginawa kay Job. Nakita niyo po ba yon? Di ba nagtanong si Job? Hindi naman pinaliwanag ni Yahweh. Ang ginawa pa nga niya, tinanong niya rin at tinanong si Job. At isa lang po yung nakikita kong dahilan kung bakit isinulat yung aklat ng Job. Gusto po ng Diyos na ihayag yung kanyang kaluwalhatian. Gustong ipakilala ng Diyos yung kanyang soberentiya. Gustong ipakilala ng Diyos kung sino siya bilang Diyos ng lahat. In other words, gustong ipakilala ng Diyos ang kanyang mga katangian. By the words of Apostle James in verse 11, sabi niya kung gaano ang lubos na pagkahabag at pagkamaawain ng Panginoon. At ganyan din po ang kalooban ng Diyos sa tuwing tayo po ay dumadaan sa mga pag-uusig, mga kapatid. Nais niyang maluwalhati yung kanya pong pangalan maging sa panahon na tayo po ay nahihirapan. Maririnig niyo po ba ako, mga kapatid? Ulitin ko yon. Nais ng Diyos
na matuloy na maluwalhati ang kanyang pangalan even sa mga panahon na tayo nahihirapan. Nais niyang patuloy na mapakilala sa atin sa mga magpakilala sa atin at sa mga taong umuusig po sa atin. Na sa kabila po ng ng kanilang pagmamalupit at pagsasalita ng masasakit po sa atin, nandiyan po si Yahweh na patuloy na nagtatapat at nagpapalakas sa atin. Sa kabila po ng kanilang pagmamalupit at pagsasalita ng masakit sa atin, nananatiling mabuti si Yahweh at nananatili ang pag-ibig niya sa atin dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Nais niyang maluwalhati po, mga kapatid, yung kanyang pangalan, maging sa mga panahong tayo ay pinahihirapan at sinasaktan ng ibang tao, physically man po ito or emotionally, na handa tayong magdusa alang-alang kay Yahweh dahil siya po ay karapat-dapat na pag-alayan ho natin ng ating mga buhay. Si Yahweh po ay karapat-dapat na maluwalhati, mga kapatid, maging ang kapalit man po nito ay ang ating buhay, gaya ho ng ginawa ng ating Panginoong Hesukristo sa krus. Mga kapatid, bilang mga mananampalataya, nabibigyan ba natin ng kaluwalhatian si Yahweh maging sa mga panahon na inuusig po tayo? Kaya halimbawa ng kapitbahay natin, ng mga kasama natin sa bahay na hindi mananampalataya o ng mga kasama natin sa trabaho. Sa mga panahon na inuusig tayo, pinagsasalitaan tayo ng masasakit ng ating asawa, ng ating mga anak at ng ibang tao dahil sa ating pananampalataya, naluluwalhati pa rin po ba natin ang Diyos? Nahahayag ba kung sino si Yahweh sa ating mga buhay sa mga panahong iyon, mga kapatid? Nakikita ba ang pag-ibig ni Kristo sa ating mga buhay kung paanong ginagawan pa din natin ng mabuti yung mga taong gumagawa ng masama sa atin? Di ba ganyan ang ibig si Kristo? No, inibig niya maging yung mga taong hindi karapat-dapat. No? Kung iibigin lang ho natin yung mga taong mabubuti sa atin, wala tayong pinagkaiba sa kanila. Di po ba? Pero naiiba tayo bilang mga mananampalataya at tagasunod ni Kristo kasi iniibig natin maging yung mga taong hindi karapat-dapat sa ating pagmamahal, sa ating pag-ibig. Ano po pinapakita natin doon? Pag-ibig ni Kristo. Oh? Nakikita ba sa pagiging mapagpasensya ni Kristo? Nakikita ba ang pagiging mapagpasensya ni Kristo sa ating mga buhay? Na sa mga panahong ginagawan tayo ng masama ng ating kapwa, ngunit hindi tayo gumaganti ng masama, mga kapatid? O mabilis tayong gumaganti. Bilis tayo nagsasalita din ng masakit na salita matapos natin tumanggap ng masakit na salita. Nakikita ba ang katapatan ni Kristo sa ating mga buhay na kahit tayo ay alimurain, pagtawanan, bantaan man ang ating mga buhay, mga kapatid, hindi tayo tumatalikod sa ating pananampalataya kung paano ang ating Panginoong Hesukristo ay naging masunurin hanggang sa punto ng kamatayan. Di ba yan sabi ng Filipos 2? Nakikita ba yung katapatan ni Kristo sa ating buhay na anuman ang mangyari sa ating buhay, no? Magkasakit man ang ating mga anak, mawalan man tayo ng hanap buhay, mawalan man tayo ng mahal sa buhay, tayo pa rin ay patuloy na nagtatapat at sumusunod kay Kristo hanggang kamatayan, sapagkat gusto nating ipakita sa ating buhay na tayo ay mga tagasunod nga ni Kristo. Mga kapatid, nakikita ba ang kalwalhatian ng Diyos sa ating mga buhay maging sa panahon na tayo po ay inuusig? Yan po yung magandang tanong na sana po ay pag-isipan po natin. At dalangin ko po, ito po yung palagi nating isaisip at sikaping ipakita sa ating mga buhay maging sa panahon po na tayo po ay inuusig dahil sa ating pananampalataya. So mga kapatid, dito po natin tatapusin yung ating pong maikling serye tungkol po sa pagpapahaba ng pasensya, lalo na po sa panahong inuusig po tayo. So dalangin ko po na natutunan po natin sa sermon na ito yung mga dapat po nating isaisip palagi sa tuwing tayo po ay inuusig, na ito po ay isa sa paraan upang mahayag na tayo po'y pinagpala at mapalad, at ito po din ay isang paraan upang maihayag natin ang kalwalhatian ng Diyos. So kung ganito po yung ating mindset, hindi po natin papatulan yung mga taong umuusig po sa atin. Alam ko, mga kapatid, mahirap, pero dalangin ko, samahan po tayo ng Diyos upang ito po ay ating makaya. Purihin po ang ating Panginoon.